Gumuho ang mundo ni Rochelle sa isang mensaheng hindi para sa kanya, ngunit nabasa ng mga mata niyang pagod mula sa maghapong pag-aasikaso sa asawa. Hindi ito isang bala ng baril na tumama sa kanyang dibdib, pero mas malala ang sakit. Isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat niya, pinaparalisa ang kanyang puso, nilalamon ang kanyang kaluluwa. Ang cellphone ni Kiefer, ang kanyang mahal na asawa sa loob ng 5 taon. Naiwan sa ibabaw ng kanilang kama habang naliligo ito. Umilaw iyon, isang simpleng notifikasyon na sana ibinaliwala na lang niya. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na silipin. Siguro dahil pamilyar ang pangalan sa screen. Samantha. Ang matalik niyang kaibigan. Ang kanyang maid of honor. Ang ninang ng pangarap nilang magiging anak. Babe, kailan mo sasabihin sa kanya? Hindi na ako makapaghintay na maging atin ang lahat. Lalo na ang mana niya. Miss you. Paulit-ulit na binasa ni Rochelle ang mga salita. Bawat letra, parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Bebe. Mana. Atin. 3 salita na bumasag hindi lang sa tiwala niya, kundi sa buong pagkatao niya. Ang amoy ng paboritong adobo ni Kiefer na niluluto niya sa kusina ay biglang naging amoy ng pagkakanulo. Ang init ng bahay na pinuno niya ng pagmamahal ay biglang nanlamig, kasing lamig ng bangkay. Nanginginig ang mga kamay niyang binitawan ang telepono na parabang napapaso. Napaupo siya sa gilid ng kama, doon mismo sa pwesto kung saan madalas siyang yakapin ni Kiefer, bago matulog, doon sa lugar na saksi sa mga pangarap na sabay nilang binuo. Pangarap. Natawa siya ng mapakla. Isang malaking kasinungalingan pala ang lahat. Ang pagmamahal na inakala niyang kanlungan ay isa palang bitag. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya palang magiging dahilan ng kanyang kamatayan, hindi ng katawan, kundi ng puso't isipan. At si Samantha ang kapatid na turing niya. Ahas. Isang ahas na matagal na pala niyang inalagaan sa sarili niyang hardin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Kiefer, nakatapis lang ng tuwalya sa bewang, basa pa ang buhok na tumutulo sa malapad nitong dibdib. Ang dibdib na dati sandalan niya, ngayon ay parang pader na gawa sa yelo. Umiti ito sa kanya. Wow, ang bango naman yan, mahal. Adobo ba yan? Hindi makasagot si Rochelle. Tumingin lang siya sa mukha ng asawa. Ang gwapong mukha na minahal niya, na pinagkatiwalaan niya. Ngayon, sa bawat sulok ng mukhang iyon, anino na ni Samantha ang nakikita niya. Kumunot ang noo ni Kiefer, napansin marahil ang pamumutla at pananahimik niya. Hey, okay ka lang? May problema ba? Dahan-dahan, itinuro ni Rochelle ang cellphone sa kama. Sa isang iglap, nawala ang ngiti sa mga labi ni Kiefer. Napalitan iyon ng pagkabigla, na agad ding hinalinhan ng isang blankong ekspresyon. Isang malamig at kalkuladong pagwawalang bahala na ngayon lang nakita ni Rochelle sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Yun lang ang lumabas sa bibig nito. Kinuha niya ang cellphone, tinignan ang screen na para bang binabasa lang ang isang ulat sa opisina at pagkatapos ay ibinulsa sa roba nito. Walang bakas ng pagsisisi. Walang pag-aalala. Yun lang. Nabasag ang boses ni Rochelle. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kiefer. Yun lang ang sasabihin mo. Huminga ito ng malalim, hindi tumitingin sa kanya. Anong gusto mong sabihin ko, Rochelle? Nahuli mo na kami. So, what now? Ang taglish nito, na dati kinakikiligan niya, ngayon ay parang mga patalim na humihiwa sa kanya. What now? Halos pasigaw na niyang tanong. 5 taon, Kiefer. At sa best friend ko pa. Paano mo nagawa sa akin to? Bakit? Sa wakas, tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal. Wala siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita niya ay inis. Pagkainis na para bang siya pa ang nakaabala. Dahil pagod na ako, Rochelle, malamig na sagot nito. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong maging mabait na asawa sa isang asawang boring. Si Samantha, naiintindihan niya ako. May passion siya. May ambisyon. Ambisyon? Halos hindi makapaniwala si Rochelle sa narinig. Ambisyon na kunin ang asawa ko at ang perang hindi kanya?
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Kiefer. Let's be practical. Ang kasal natin para saan ba? It was a good merger. Ang pamilya mo at ang negosyo ko. Pero hanggang doon na lang yun. Yung mana na sinasabi mo parte yun ng kasunduan. At kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko, hahanapin ko sa iba. Kasunduan. Merger. Negosyo. Bawat salita ay sampal. Mas masakit pa sa sampal ng palad. Sampal sa katotohanang ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lang palang transaksyon. Isa siyang investment. At ngayong hindi na siya profitable, itatapon na lang siya na parang basura. Minahal kita, Kiefer, humahagulgol na sabi ni Rochelle. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko, di. Pag-ibig doesn't pay the bills, Rochelle, sagot nito habang nagsisimulang magbihis, walang pakialam sa babaeng durog na sa harapan niya. Grow up. This is the real world. Parang may kung anong pumitik sa loob ni Rochelle. Ang matinding sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin. Isang apoy na nagsimulang mag-alab mula sa abo ng kanyang wasak na puso. Galit. Isang dalisay at nagangalit na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, at kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Tinitigan niya si Kiefer, hindi na bilang asawang biktima, kundi bilang isang kalaban. Ang mana, mahinahon ngunit mariin niyang sabi. Ang mana mula kay Papa ang habol ninyo. Nagkibit balikat lang si Kiefer, isinusuot na ang kanyang mamahaling relos. Parte yan ng plano. Sa ayaw at sa gusto mo. Plano. Inulit ni Rochelle ang salita, nilalasap ang pate nito. Magaling. Napakagaling ng plano ninyo. May nakita siyang panandali ang pagtataka sa mga mata ni Kiefer. Marahil ay hindi inaasahan ang biglaang pagbabago ng kanyang tono. Inaasahan siguro nito na magmamakaawa siya, na iiyak siya sa isang sulok. Pero tapos na ang pag-iyak. Sige, sabi ni Rochelle, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi pa kailanman nakita ni Kiefer. Tingnan natin kung kaninong plano ang masusunod. Naglakad si Kiefer palabas ng kwarto, palabas ng buhay niya, na para bang wala lang nangyari. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kanilang kondo, at sa katahimikang naiwan, doon niya nahanap ang kanyang determinasyon. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya magiging kawawang biktima sa kwentong ito. Pinagplanuhan siya. Tinraidor siya. Ginamit siya. Ngayon, oras na para lumaban. Umupo siyang muli, kinuha ang sariling telepono. Ang sakit ay naroon pa rin, humihiwa, dumudugo. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, may umuusbong na lakas. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero isa lang ang sigurado siya. Hindi nila makukuha ang gusto nila. Hindi habang nabubuhay siya. Ang Rochelle na kilala nila, ang mahinhin, ang mapagmahal, ang sunod-sunurang asawa, ay namatay na kasama ng pag-iwan ni Kiefer sa kanya kanina. Ang babaeng naiwan ngayon ay ibang-iba na. Isang babaeng handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. At sisimulan niya sa pag-alam kung gaano kalalim ang butas na hinukay ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Oras na para mag-imbestiga. Oras na para magplano. Oras na para sa paghihiganti. Nakatulala lang si Rochelle sa kawalan. Ang amoy ng adobong sinayang niya ay kumakapit pa rin sa hangin, isang malagim na paalala ng perpektong buhay na gumuho sa isang iglap. Ilang oras na siyang nakaupo sa sahig ng kusina, yakap ang mga tuhod, habang ang kadiliman sa labas ay unti-unting lumalamon sa natitirang liwanag. Bawat sulok ng kondo, unit na minsan niyang tinawag na tahanan, ay sumisigaw ng alaala ni Kiefer, ang tawa niya sa sala, ang halik niya sa umaga, ang mga pangarap na binuo nila sa bawat espasyo. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay mga multong nananaksak sa kanyang puso. Ang sakit. Diyos ko, ang sakit. Parang may pumipiga sa dibdib niya, hinahabol ang kanyang hininga. Gusto niyang sumigaw, magwala, basagin ang lahat ng bagay na nabili nila ng magkasama. Ngunit alam niyang walang maitutulong iyon. Ang galit na pumalit sa kanyang pighati kanina ay nag-aalab pa rin, ngunit ngayon ay may kasama itong matinding takot. Paano niya lalabanan ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya? Dalawang taong alam ang lahat ng kahinaan niya. Mag-isa.
Yun ang unang pumasok sa isip niya. Mag-isa siya sa laban na ito. Pero hindi. Hindi pwede. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng kakampi. Isang tao na mapagkakatiwalaan niya ng lubos. Isang tao na hindi siya husgahan. Isa lang ang pangalang pumasok sa isip niya. Isang pangalan mula sa nakaraan na pilit niyang kinalimutan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa konsensya. Luigi. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig pa rin ang mga kamay. Hinanap niya ang numero nito sa kanyang mga kontak. Matagal na silang hindi nag-uusap, simula nang ikasal siya kay Kiefer. Si Luigi ang kaibigan niya mula high school, ang kasama niya sa lahat ng kalokohan at tagumpay. Ang lalaking laging nandyan, tahimik na sumusuporta sa gilid. At ang lalaking umamin sa kanya bago siya mag-propose ni Kiefer. Isang pag-amin na binaliwala niya dahil bulag siya sa karisma at pangako ng asawa niya ngayon. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. Bawat ring ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Paano kung hindi na nito gamit ang numerong ito? Paano kung galit pa rin ito sa kanya? Hello? Ang boses na iyon. Medyo mas malalim pero ganoon pa rin. Pamilyar. Ligtas. Hindi nakapagsalita si Rochelle. Biglang bumara ang lalamunan niya. Hello? Sino to? Tanong ulit ni Luigi, medyo nainip na. Luigi, halos pabulong niyang sabi, at sa wakas, bumigay na ang mga luha. Humagulgol siya sa telepono, hindi na napigilan ang lahat ng sakit at sama ng loob. Natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit si Luigi, puno na ng pag-aalala ang boses. Chel. Rochelle, ikaw ba yan? Anong nangyari? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Umiling si Rochelle na para bang nakikita siya nito. Wag dito, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Hindi pwedeng dito. Okay. Calm down. Sabihin mo sa akin kung saan. Magkita tayo. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop malapit sa dati nilang unibersidad. Isang lugar na puno ng masasayang alaala, isang malaking kabalintunaan sa impyernong nararamdaman niya ngayon. Pagdating ni Rochelle sa coffee shop, naroon na si Luigi sa isang mesa sa sulok, nakatalikod sa pinto. Kahit nakatalikod, alam niyang siya iyon. Ang pamilyar na ayos ng buhok, ang tindig. Nang lumingon ito at makita siya, agad itong tumayo. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaukit sa mukha nito. Chel, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi siya nito niyakap, marahil ay dahil sa pag-aalinlangan, pero ang mga mata nito ang yumakap sa kanya. Mga matang nagtatanong, nag-aalala at handang makinig. Umupo sila at sa loob ng sumunod na kalahating oras, ikinuwento ni Rochelle ang lahat. Ang mensahe. Ang komprontasyon. Ang malamig na pag-amin ni Kiefer. Ang pagkakanulo ni Samantha. Ang plano nila sa mana ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, ang sakit ay muling bumabalik, sariwang-sariwa, ngunit ang pagkukwento nito sa isang taong nakikinig talaga ay parang pag-aalis ng tinik, kahit paunti-unti. Nakinig lang si Luigi. Hindi siya pinutol. Ang tanging reaksyon lang nito ay ang pagtiim ng kanyang panga at ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa sa tuwing babanggitin ni Rochelle ang pangalan ni Kiefer. Nang matapos si Rochelle, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga walang hiya, unang sinabi ni Luigi, ang boses ay garalgal sa galit. I knew it, alam kong may mali sa lalaking iyan simula pa lang. Pero pinili mong huwag makinig. May bahid ng panunumbat sa tono nito, pero may kasama itong panghihinayang. Yumuko si Rochelle, nahihiya. Alam ko. Kasalanan ko. Naging tanga ako, Luigi. Sobrang tanga. Umiling si Luigi at inabot ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka. Kasalanan nila na mga demonyo sila. Hinawakan nito ang kamay niya, at ang init niyon ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa nanlalamig niyang mundo. So, anong plano mo? Aalis ka. Iiwan mo sila. Tumingin si Rochelle sa mga mata ni Luigi, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakita niya ang apoy sa sarili niyang refleksyon. Hindi. Hindi ako aalis. Hindi ako tatakbo. Lalaban ako, Luigi.
Pero hindi ko alam kung paano. Ngumiti si Luigi, isang ngiting maihalong determinasyon. Good. Dahil kung sinabi mong tatakbo ka, ako mismo ang hihila sa'yo pabalik. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Chell. Nandito ako. Doon nagsimula ang kanilang plano. Si Luigi, na nagtatrabaho ngayon bilang isang financial analyst sa isang kilalang kumpanya, ay may matalas na isip para sa mga numero at estratehiya. Unang-una, sabi ni Luigi, kumuha ng tissue at ballpen mula sa bulsa. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang hawak nila. Ang mana ng papa mo, hindi yan basta-basta makukuha. Pero may kinalaman ang kumpanya ni Kiefer sa kumpanya ng pamilya niyo, tama? Tumango si Rochelle. May partnership sila. Si Kiefer ang nag-initiate. Sabi niya, para daw mas lumago ang negosyo. Si Papa, bilib na bilib sa kanya. Ang isiping iyon ay isa na namang saksak sa kanyang dibdib. Pati ang ama niya ay nalinlang. Okay. Diyan tayo magsisimula, sabi ni Luigi, nagsusulat sa tissue. Kailangan nating malaman ang mga detalye ng partnership na iyan. Kailangan nating malaman kung may mga butas, kung may mga anomalya. At kailangan nating gawin to nang hindi nila nalalaman. Pero paano? Wala akong access sa mga dokumento ng kumpanya ni Kiefer. Pero may access ka sa mga taong nagtatrabaho doon, mabilis na sagot ni Luigi. Isipin mo, Chell. Mayroon ka bang kilala sa loob? Kahit sino. Isang sekretarya. Isang accountant. Kahit janitor. Isang taong may utang na loob sa pamilya niyo o isang taong galit kay Kiefer. Nag-isip si Rochelle. At biglang may naalala siya. Si Tita Melly, ang head accountant sa kumpanya ni Kiefer. Matagal na itong nagsisilbi sa pamilya ni Rochelle bago ito kinuha ni Kiefer para sa sarili nitong kumpanya. May malaking utang na loob ang pamilya ni Tita Melly sa ama ni Rochelle. At alam niyang hindi nito gusto ang pagiging arogante ni Kiefer. Kinabukasan, armado ng bagong pag-asa, pinuntahan ni Rochelle ang opisina ni Kiefer. Ang pagtapak sa gusaling iyon ay parang pagtapak sa teritoryo ng kaaway. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Nagdala siya ng isang basket ng prutas, isang perpektong dahilan. Tita Melly, bati niya nang makita ang matanda sa cubicle nito. Rochelle, iha, gulat na sabi ni Tita Melly, pero agad ding gumiti. Anong ginagawa mo dito? Napadaan ka? May dala lang po para sa inyo, tita. Pasasalamat sa lahat, sabi ni Rochelle, inilapag ang basket sa mesa nito. Kamusta na po kayo? Kamusta ang trabaho dito? Naku, nag-abala ka pa. Salamat, iha, sabi ni Tita Melly, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ayos lang naman. Medyo busy lang. Lalo na sa bagong proyekto ni Sir Kiefer. Yung Project Phoenix, medyo binabaan nito ang boses. Project Phoenix, tanong ni Rochelle, nagkukunwaring walang alam. Isang malaking acquisition. Ewan ko ba, parang minamadali ni Sir. At laging kasama sa meeting si Ma'am Samantha. Akala ko ba sa marketing department yun? Pero ngayon, parang siya na ang kanang kamay ni Sir sa lahat ng bagay. May bahid ng pagdududa sa boses ng matanda. Nakuha na ni Rochelle ang kailangan niya. Isang pangalan ng proyekto. Isang kumpirmasyon ng mas malalim na ugnayan ni Kiefer at Samantha sa trabaho. Nagpaalam siya kay Tita Melly, nangakong babalik para kumain sila ng tanghalian. Sa kanyang paglabas, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi na siya ang dating Rochelle na matatakot. Ngayon, bawat tingin ay tinitingnan niya bilang isang hamon. Gabi nang muli silang mag-usap ni Luigi sa telepono. Project Phoenix, sabi ni Rochelle. Iyon ang pangalan ng proyekto. Narinig niya ang pag-type ni Luigi sa kabilang linya. Let me check something. Okay. May naririnig ako tungkol dyan. Isang malaking real estate development. Pero ang balita, medyo bagsak ang kumpanyang bibilhin nila. Bakit sila interesado doon? Dahil doon itatayo ang bagong branch ng kumpanya ni Papa, sabi ni Rochelle, unti-unti nang nabubuo ang puzzle sa kanyang isip. Kung makukuha nila ang kumpanyang iyon sa murang halaga, at gagamitin ang pondo ng pamilya ko para i-develop, ang laking pera ang mapupunta sa bulsa nila. At si Papa, walang kaalam-alam na nalulugi na pala ang binibili nila. Exactly, sabi ni Luigi.
Classic na panloloko. It's brilliant, in a twisted way. Katahimikan. So, anong susunod na hakbang? Tanong ni Rochelle. Huminga ng malalim si Luigi. Ito ang mahirap na parte, Chell. Kailangan mong harapin sila. Pero hindi bilang si Rochelle, ang asawang umiiyak. Kailangan mong maging ibang tao. Kailangan mong pumasok sa mundo nila, makipaglaro sa kanila, pero sa sarili mong mga patakaran. Kailangan mong malaman ang bawat detalye ng plano nila mula sa loob. Ang ideya ay nakakatakot. Pero kasabay ng takot ay ang excitement. Isang baluktot na klase ng excitement. Gagawin ko, sabi ni Rochelle, ang boses ay matatag. Ang sakit ay naroon pa rin, isang malamig na bato sa kanyang sikmura. Ngunit ang galit niya, ang uhaw niya para sa hustisya, ay mas malakas. Hindi na siya ang biktima. Simula sa araw na iyon, siya na ang mangangaso. At ang dalawang taong sumira sa kanya ang kanyang magiging biktima. Ang plano ay nagsisimula pa lang, at handa siyang gawin ang lahat para mabawi ang ninakaw sa kanya, hindi lang ang mana, kundi ang kanyang dignidad at kapayapaan. Kinailangan ni Rochelle na mamatay para muling mabuhay. Hindi isang literal na kamatayan, kundi ang pagkamatay ng pagkatao niya bilang si Rochelle Alcantara Velasco, ang asawang martir, ang babaeng sunod-sunuran. Ang unang hakbang sa plano nila ni Luigi ay ang pinakamahirap ngunit pinakamahalaga, ang paglikha ng isang bagong katauhan. Isang katauhan na kayang pumasok sa magarbong mundo ni Kiefer at samantanang hindi nakikilala. Sa tulong ng isang pinsan niyang stylist at sa perang naipon niya ng palihim sa loob ng ilang taon, nagsimula ang transformasyon. Ang kanyang mahabang, alon-along buhok na laging pinupuri ni Kiefer ay ginupit ng maikli at moderno, isang matapang na pixie cut na nagbigay diin sa kanyang mga mata. Kinulayan ito ng dark ash blonde, isang kulay na hindi niya kailanman naisip na babagay sa kanya. Ang kanyang mga simpleng bestida at flat shoes ay napalitan ng mga power suit, eleganteng high heels, at mga damit na sumisigaw ng kumpiyansa at kapangyarihan. Natuto siyang mag-makeup ng mas matapang, smoky eyes, pulang labi. Sa salamin, isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang estrangherong may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Pinangalanan niya ang kanyang bagong sarili na Jasmine. Jasmine Cruz. Isang pangalang simple ngunit may dating. Isang pangalan na walang bahid ng sakit ng nakaraan. Ang condo unit nila ni Kiefer ay tinalikuran na niya. Sa tulong ni Luigi, nakahanap siya ng isang maliit, ngunit eleganteng apartment sa isang lugar na malayo sa kanilang dating mundo. Doon, sinimulan niyang pag-aralan ang lahat ng makakaya niya tungkol sa Project Phoenix. Si Luigi ang kanyang mata at tainga, nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga taong sangkot, mga kumpanyang kasali, at mga posibleng butas sa plano. Ang susi, sabi ni Luigi isang gabi habang nag-uusap sila sa telepono, ay si Eunice Sandoval. Sino siya? Tanong ni Rochelle habang tinitipa sa laptop ang pangalang ibinigay. Lumabas ang larawan ng isang babaeng nasa late 40, matikas, may matalas na tingin at napapalibutan ng aura ng kapangyarihan. Siya ang may-ari ng Sandoval Properties, ang kumpanyang target ng Project Phoenix. Pero ang mas importante, may malalim na alitan sila ng nanay ni Kiefer. Personal na away, hindi lang pang negosyo. Kung may isang taong gugustuhing bumagsak si Kiefer, si Eunice yon. Dito pumasok ang pinakadelikadong bahagi ng plano. Kailangang makalapit si Jasmine kay Eunice Sandoval. Sa loob ng isang linggo, inaral ni Jasmine ang lahat tungkol kay Eunice. Ang mga paborito nitong restaurant, ang mga charity events na dinadaluhan nito, kahit ang uri ng kape na iniinom nito. Nalaman niyang si Eunice ay regular na nag-aalmusal sa isang maliit na French bistro tuwing Biyernes ng umaga. Dumating ang Biyernes. Suot ang isang navy blue power suit, dinala ni Jasmine ang kanyang laptop at lakas ng loob sa bistro. Pinili niya ang isang mesa malapit sa bintana, kung saan tanaw niya ang pinto. Eksaktong 8:00 ng umaga, pumasok si Eunice Sandoval. Nag-iisa. Nagkunwari si Jasmine na abala sa kanyang laptop, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa babae. Nang mag-order ito ng kape, iyon na ang kanyang hudyat. Tumayo siya at aksidenteng ibinangga ang waiter na papunta sa mesa ni Eunice, dahilan para matapon ang mainit na kape sa mamahaling blazer ng ginang. Oh my God! I'm so sorry, puno ng pag-aalalang sabi ni Jasmine,
agad na kumuha ng tissue para punasan ang damit ni Eunice. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Eunice. "Watch where you're going," mataray na sabi nito. "Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Please, hayaan niyo po akong bayaran ang pagpapadry clean ng damit niyo. O bilhan na lang kayo ng bago," tuloy-tuloy na sabi ni Jasmine. Ang boses ay puno ng sinseridad. Tinitigan siya ni Eunice mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Marahil ay nakita nito ang mamahaling sapatos o ang disente niyang pananamit, dahil bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. "Never mind. It's just coffee." "Hindi po, ma'am. I insist." "Ako po si Jasmine Cruz," inilahad niya ang kanyang kamay. "Investment consultant." Nag-alinlangan sandali si Eunice bago tinanggap ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay matatag at malamig. "Eunice Sandoval." "I know," bumiti si Jasmine. "I've been wanting to meet you, actually. Pero hindi sa ganitong paraan. I'm a big admirer of your work, Eunice Sandoval." Bahagyang tinaasan siya ng kilay ni Eunice, senyales ng interes. "Really? At ano namang alam mo sa trabaho ko?" "Alam ko po na ang Sandoval Properties ay isa sa mga pinakamatatag na real estate company sa bansa, kahit pa may mga nagtatangkang pabagsakin ito," makahulugang sabi ni Jasmine. Doon nakuha ni Jasmine ang buong atensyon ni Eunice. "Umupo ka," utos nito. Sa sumunod na oras, nag-usap sila. Hindi bilang si Rochelle, kundi bilang si Jasmine, isang matalino at ambisyosang consultant. Ipinakita niya kay Eunice ang mga research na ginawa niya, sa tulong ni Luigi, mga projections at data na nagpapakitang minamaliit ng merkado ang tunay na halaga ng Sandoval Properties. "May nagmamanipula ng stocks niyo, Eunice Sandoval," diretsahang sabi ni Jasmine. "Someone is intentionally driving the price down to make it look like your company is failing. Para mabili nila ito sa napakamurang halaga." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Eunice. "At sa tingin mo, hindi ko alam yan? Alam kong si Kiefer Velasco ang nasa likod nito. Ang mayabang na anak ng babaeng iyon." Ang galit sa boses ni Eunice ay hindi maitatago. "Alam ko po," sagot ni Jasmine. "At alam ko rin po na kaya kong tulungan kayong baliktarin ang sitwasyon." Tinitigan siya ni Eunice ng matagal, ang mga mata nito ay parang X-ray na tumatago sa kanyang kaluluwa. Para sa isang sandali, natakot si Rochelle na baka makilala siya. Ngunit si Jasmine ang kaharap nito, hindi si Rochelle. "Bakit mo gustong gawin to, Eunice Cruz?" tanong ni Eunice. "Anong makukuha mo dito?" Huminga ng malalim si Jasmine. Ito ang pinakamahalagang linya na kailangan niyang sabihin. "Let's just say, I have my own personal reasons for wanting to see Kiefer Velasco get what he deserves." Nakita ni Jasmine ang pagbabago sa mga mata ni Eunice. Isang pagkilala. Isang pag-unawa. Para silang dalawang general na nakahanap ng kakampi sa iisang gyera. "You're hired," sabi ni Eunice, kinuha ang kanyang tasa ng kape. "Magsimula ka bukas. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Velasco. Bawat plano. Bawat kahinaan. At gagamitin natin ang lahat ng iyan laban sa kanya." Sa pag-alis ni Jasmine sa bistro na iyon, ramdam niya ang bigat ng kanyang ginawa. Nakipag-alyansa siya sa isang makapangyarihang tao, isang babaeng kasing tuso, kung hindi man mas tuso pa, kaysa kay Kiefer. Ngunit kasabay ng bigat ay ang pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta nagre-react sa mga pangyayari. Ngayon, siya na ang gumagawa ng mga hakbang. Siya na ang nagdidikta ng laro. Nagsimula ang kanilang alyansa. Si Jasmine, gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan at ang impormasyong nakukuha mula kay Luigi at sa iba pang sources, ay naging anino ni Kiefer. Inalam niya ang mga sikretong meeting nito, ang mga kahina-hinalang transaksyon, ang mga taong pinagkakatiwalaan nito. At lahat ng ito ay inilalatag niya sa harap ni Eunice. Isang gabi, habang abala sa pag-aaral ng mga dokumento, biglang tumawag si Luigi. "Chell, may problema," sabi nito, bakas ang pag-aalala. "May malaking corporate event ang Velasco Group next week. Isang charity ball. At kumpirmadong darating sina Kiefer at Samantha. Magkasama." Nanigas si Rochelle. Ang ideya na makita silang dalawa ng magkasama, masaya at nagdiriwang, ay parang suntok sa sikmura.
At ano ang problema doon? Pilit niyang pinatatag ang boses. Doon daw nila planong i-announce ang unofficial engagement nila, sagot ni Luigi. Hindi pa tapos ang annulment ninyo, pero gagawin na nila. At doon din nila planong isara ang deal para sa Project Phoenix sa harap ng lahat ng potential investors. Kasama ang papa mo. Napapikit si Rochelle. Ito na. Ang gabi kung kailan isa sa katuparan ni Kiefer at Samantha ang kanilang master plan. Ang gabi kung kailan wawasakin nila hindi lang ang natitirang dignidad niya, kundi pati na rin ang pinaghirapan ng kanyang ama. Kailangan nating mapigilan iyon, sabi ni Rochelle. Hindi, mabilis na sagot ni Luigi. Hindi natin sila pipigilan. Hahayaan natin silang ituloy ang plano nila. Ano? Nababaliw ka na ba? Magtiwala ka sa akin, Chell, sabi ni Luigi, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Hayaan mo silang akyatin ang pinakatuktok ng kanilang tagumpay. Dahil mas mataas ang aakyatin nila, mas masakit ang magiging pagbagsak. At sa gabing yon sisiguraduhin nating babagsak sila. Sa harap ng lahat, isang plano ang nabuo sa isip ni Rochelle. Isang mapanganib, masalimuot at napakagandang plano. Ang charity ball na iyon ay hindi magiging gabi ng tagumpay ni Kiefer at Samantha. Magiging entablado iyon. Ang entablado para sa paghihiganti ni Jasmine Cruz. Ang gabi ng Velasco Group Charity Ball ay dumating na may kasamang bigat sa hangin, isang uri ng kuryenteng ramdam mo bago ang isang malakas na bagyo. Para sa mga bisitang nakasuot ng kanilang mga magagarang damit at alahas, ito ay isa lamang gabi ng pakikisalamuha at pagpapakitang gilas. Ngunit para kay Rochelle, ito ang gabi ng katapusan at simula. Dumating si Jasmine Cruz kasama si Eunice Sandoval. Nakasuot si Jasmine ng isang itim na evening gown na simple, ngunit elegante, na lalong nagpatingkad sa kanyang pulang labi at matapang na mga mata. Bawat hakbang niya papasok sa grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kalkulado. Bawat ngiti ay isang maskara. Sa ilalim ng kanyang kumpiyansa, ang puso niya ay kumakarera, isang halo ng takot at determinasyon. Agad na nakuha ng pagdating ni Eunice Sandoval, isang kilalang kritiko ng mga Velasco, ang atensyon ng lahat. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanilang interes ay ang misteryosang babaeng kasama nito. Bumubulong ang mga tao, nagtatanong kung sino ang bagong protege ng real estate mogul. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita sila ni Rochelle. Si Kiefer at Samantha. Si Kiefer, sa kanyang perpektong tuksedo, ay mukhang mas gwapo pa kaysa dati, ang hari ng kanyang kastilyo. Si Samantha naman, nakasuot ng isang makinang na silver gown, ay nakakapit sa braso ni Kiefer na para bang matagal na itong kanya. Masaya sila. Nagtatawanan. Ang perpektong magkasintahan. Isang matinding kirot ang biglang kumurot sa puso ni Rochelle. Ang sakit ng pagkakanulo ay nandoon pa rin, isang sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit mabilis niya itong itinaboy. Hindi ito ang oras para maging si Rochelle. Ngayong gabi, siya si Jasmine. At si Jasmine ay walang puso. Relax, bulong ni Eunice sa tabi niya, na para bang nabasa ang kanyang isip. The best revenge is served cold. At ngayong gabi, maghahain tayo ng isang buong ice banquet. Habang naglalakad sila, hindi sinasadyang nagkasalubong ang kanilang mga landas. Huminto si Kiefer, ang ngiti ay bahagyang nawala nang makita si Eunice. Ngunit ang mga mata nito ay napunta kay Jasmine, isang tingin ng pagtataka at hindi maikakailang interes. Eunice, bati ni Kiefer, pilit ang ngiti. I'm surprised to see you here. Oh, you know me, Kiefer. I never miss a good show, sagot ni Eunice, may pahiwatig sa boses. Yes, the way, I'd like you to meet my new consultant, Jasmine Cruz. Inilahad ni Jasmine ang kanyang kamay. And Velasco. It's a pleasure. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. Tinanggap ni Kiefer ang kanyang kamay, ang pagkakahawak ay tumagal ng bahagya, kaysa sa nararapat. Jasmine Cruz, inulit nito ang pangalan, tila nilalasap. I don't think we've met, T. I'm sure I would remember, malambing ngunit may distansyang sagot ni Jasmine, dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Ang mga mata naman ni Samantha ay puno ng pagsusuri at kaunting selos. Consultant. For what, exactly, tanong nito, ang boses ay matamis ngunit may talim. Investment strategies, ngumiti si Jasmine.
specializing in undervalued assets and hostile takeovers. Ang ngiti sa mukha ni Samantha ay naglaho. Sa mga sumunod na sandali, nagpatuloy ang gabi. Nagkunwari si Jasmine na nakikipag-usap sa ibang mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nakatuon sa bawat galaw ni Kiefer at Samantha. Nakita niya kung paano sila bumulong sa mga potential investors, kung paano nila ipinagmalaki ang Project Phoenix. Nakita niya ang kanyang ama sa isang sulok, nakikipag-usap kay Kiefer, ang mukha ay puno ng paghanga at tiwala para sa kanyang manugang. Halos madurog ang puso ni Rochelle sa tanawing iyon. Ang signal ay dumating mula kay Luigi sa pamamagitan ng isang simpleng text message, "It's time." Humigop ng tiyampag si Jasmine para patatagin ang kanyang sarili at sinimulan ang kanyang pag-atake. Nilapitan niya ang isa sa mga pinakamalaking investor na kausap ni Kiefer, isang matandang negosyanteng nagngangalang A. Tan. Tan, pleasure to see you again, bati niya. Nagkunwari siyang nagkita na sila dati sa isang conference. Miss Cruz, of course, sagot ni Tan, halatang nag-iisip kung saan sila nagkita pero ayaw mapahiya. I couldn't help but overhear your conversation about Project Phoenix, sabi ni Jasmine, ang boses ay sapat lang para marinig ng mga taong malapit sa kanila. It's a very ambitious project. Indeed, sabi ni Kiefer, sumali sa usapan, halatang gustong bawiin ang atensyon ng investor. It's the future of urban development. Oh, I agree, bumiti si Jasmine. But he was just wondering, have you seen the complete geological survey reports for the Sandoval property? I heard there are some stability issues with the land. Something about sinkhole risk. Of course, it's probably just rumor. Ang ngiti ni Kiefer ay bahagyang natigilan. Ang mga investor sa paligid ay nagkatinginan. That's absurd, mabilis na sabi ni Kiefer. The land is perfectly stable. Is it? Tanong ni Jasmine, inosente ang tingin. That's a relief. Kasi kung totoo, at itinuloy pa rin ang construction, the company would be liable for billions in potential damages. Not to mention the risk to human lives. But I'm sure a brilliant man like you, Jim Velasco, has already done his due diligence. Bago pa makasagot si Kiefer, lumipat na si Jasmine sa isa pang grupo, iniwan ang binhi ng pagdududa sa isipan ng mga investor. Ang kanyang sunod na target ay si Samantha. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang grupo ng mga asawa ng mga kilalang negosyante. Ipinagmamalaki ang singsing na bigay ni Kiefer, isang singsing na hindi pa opisyal na engagement ring, pero iyon na ang pinalalabas niya. What's beautiful ring, sabi ni Jasmine, sumali sa grupo. Is that's proposal ring? Namula si Samantha, halatang kinilig sa atensyon. Well, not yet officially, but soon. Oh, how romantic, sabi ni Jasmine. I'm sure his wife would be thrilled for you. Natahimik ang buong grupo. Ang mga ngiti ay naglaho. His wife, tanong ng isa sa mga babae. Yes. Rochelle, right? Lumingon si Jasmine kay Samantha, na para bang nagtatanong. She's your best friend, isn't she? How wonderful that she's so supportive of your relationship. It's so rare to find that kind of friendship. Namutla si Samantha. Hindi siya makapagsalita. Ang mga babaeng kausap niya ay dahan-dahang lumayo, bumubulong sa isa't isa. Ang gabi ay nagpatuloy sa ganitong paraan. Bawat sulok na puntahan ni Kiefer at Samantha, nandoon si Jasmine. Hindi siya nag-aakusa. Nagtatanong lang siya. Nagbibigay ng mga inosenteng komento. Mga komento na parang maliliit na lason, dahan-dahang kumakalat at nilalason ang kanilang perpektong gabi. Ang tensyon sa ballroom ay tumataas. Ramdam ni Kiefer na nawawala ang kontrol niya sa sitwasyon. Ang mga investor na kanina isabik, ngayon ay umiiwas na sa kanya. Ang mga kaibigang bumabati kay Samantha kanina ay tinitingnan na siya ngayon ng may pagdududa. Ang kasukdulan ay dumating nang umakyat si Kiefer sa entablado para sa kanyang talumpati. Ito dapat ang kanyang grand moment, ang pag-anunsyo ng Project Phoenix at ang kanyang hinaharap kasama si Samantha. Good evening, ladies and gentlemen. Nagsimula siya, ngunit ang boses niya ay walang dating kumpiyansa. Habang nagsasalita siya, isang malaking screen sa likod niya na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Velasco Group ay biglang nag-iba. Ito ang huling alas ni Jasmine na inihanda ni Luigi.
Sa screen, lumabas ang isang kopya ng email. Isang email mula sa email address ni Kiefer na ipinadala sa isang dummy corporation. Nakasaad doon ang utos na bilhin ang lahat ng insider information tungkol sa Sandoval Properties para pabagsakin ang halaga nito. Sumunod ang isang video. Isang kuha mula sa kikikis ng isang restaurant. Si Kiefer at Samantha naghahalikan. Ang petsa sa video, ang araw ng kanilang ika-5 anibersaryo ni Rochelle. Sumunod pa ang isang financial statement na malinaw na nagpapakita kung paano inililipat ang pondo mula sa joint account ni Kiefer at Rochelle papunta sa isang account na nakapangalan kay Samantha. Napatigil sa pagsasalita si Kiefer. Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen at pabalik sa kanya. Nakita ni Rochelle ang kanyang ama sa audience, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, na dahan-dahang naging pagkaunawa, at sa huli, ay matinding galit at pagkadismaya. At sa gitna ng lahat, tumayo si Jasmine Cruz. Naglakad siya papunta sa harap, malapit sa entablado, kung saan makikita siya ng lahat. Tumingin si Kiefer sa audience at ang mga mata niya ay napako sa kanya. Sa ilalim ng matapang na makeup at bagong gupit, sa kabila ng itim na damit, sa unang pagkakataon, nakita niya hindi si Jasmine Cruz. Nakita niya si Rochelle. Ang pagkabigla, ang pagkagulat, ang takot sa mukha ni Kiefer ay isang tanawing hindi malilimutan ni Rochelle habang buhay. Ang maskara ay nahulog na. Ang laro ay malapit ng matapos. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng taong gusto nilang lokohin, ang mga sikreto ni Kiefer at Samantha ay nabunyag na. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay nakabibingi. Para itong isang bomba na sumabog ngunit walang tunog, tanging ang mga nagkalat na piraso na lang ng reputasyon at dignidad ang naiwan. Ang mga imahe sa malaking screen, ang email, ang video, ang bank statement, ay nanatiling nakapaskil, mga hindi maitatangging ebidensya ng isang maruming katotohanan. Si Kiefer, na kanina ihari ng entablado, ay nakatayo na parang isang estatuang gawa sa asin, naninigas, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig kay Rochelle na parabang nakakita ng multo. Ang maskara ng isang maginoo at matagumpay na negosyante ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang pangit na mukha ng isang manloloko at mandaraya. Si Samantha naman, na nasa paanan ng entablado, ay kasing putla ng kanyang silver na bestida. Nanginginig siyang nakatingin sa screen, tapos kay Kiefer, tapos sa mga nagbubulungang bisita. Ang pangarap niyang maging sentro ng atensyon ay natupad, ngunit sa pinakamalala at pinakanakakahiyang paraan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rochelle ay nanatiling nakatayo, ang kanyang postura ay tuwid at matatag. Ang takot na kanina inaroon ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ito na iyon. Ang sandali ng paghukom. Ang unang bumasag sa katahimikan ay ang kanyang ama. Dahan-dahan itong tumayo, ang mukha ay isang maskara ng yelo at apoy. Naglakad ito papunta sa entablado, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Hindi niya tiningnan si Rochelle. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Kiefer. Velasco, sabi niya, ang boses ay hindi malakas ngunit umalingaw sa buong silid. The partnership is over. In-law lawyers will be in contact with you first thing in the morning. Consider yourself lucky if you don't end up in jail. Walang nagawa si Kiefer kundi ang tumingin habang ang kanyang biyenan, ang pundasyon ng kanyang Project Phoenix, ay tumalikod at naglakad palabas ng ballroom na sinundan ng mga tingin ng awa at pangutya mula sa mga bisita. Iyon ang naging hudyat. Ang mga investor na kanina ipinipilit na kausapin ni Kiefer ay isa-isang nagsyalisan, umiiling, ang ilan ay hayagang nagpapakita ng kanilang pagkadismaya. Ang mga kaibigan na bumati sa kanila kanina ay umiiwas ng tingin. Sa isang iglap, sina Kiefer at Samantha ay naging parang may ketong, iniwan at itinakwil sa gitna ng kanilang sariling selebrasyon. Bumaba si Kiefer mula sa entablado, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang papalapit siya kay Rochelle. Ikaw, sabi niya, ang boses ay nanggigigil. Ikaw ang may gawa nito lahat. Hindi na tinag si Rochelle. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Ako? Hindi ba't kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo? I just held up a mirror, Kiefer. At ang nakita ng lahat ay ang tunay ninyong pagkatao. You will pay for this, Rochelle. I swear to God, you will pay for this, pagbabanta niya. I already paid, Kiefer, sagot ni Rochelle,
ang boses ay puno ng faith. Spade with 5 years of SI life. Spade with SI trust. Spade with SI heart. Ngayon, kayo naman ang magbabayad. Sa sandaling iyon, lumapit si Samantha, umiiyak. Rochelle, please. Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Rochelle. Hindi sinasadya. Samantha, matalik kitang kaibigan. Kapatid ang turing ko sa'yo. Pinatuloy kita sa bahay ko, sa pamilya ko, sa buhay ko. At habang nakatalikod ako, inaahas mo ang asawa ko at pinagpaplanuhan niyo ang pagbagsak ng pamilya ko. Anong parte doon ang hindi sinasadya? Walang naisagot si Samantha. Ang kanyang mga luha ay tila walang epekto. You deserve each other, sabi ni Rochelle, ang boses ay malamig at pinaw. Tinalikuran na niya sila, handa nang umalis sa lugar na iyon na puno ng pagkawasak. Ngunit hinawakan ni Kiefer ang kanyang braso, mahigpit. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Bago pa man makakilo si Rochelle, isang kamay ang pumigil sa kamay ni Kiefer at marahas itong inalis sa braso niya. Si Luigi. Buong gabing nasa isang sulok lang ito, nagmamasid, handang umaksyon kung kinakailangan. Don't you dare touch her, sabi ni Luigi, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Mas matangkad si Luigi kay Kiefer at mas malaki ang katawan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rochelle ang takot sa mga mata ni Kiefer. At sino ka naman, mayabang na tanong ni Kiefer. Someone who should have knocked your teeth out 5 years ago, sagot ni Luigi, bago inakbayan si Rochelle. Let's go, Chell. Habang naglalakad sila papalabas, narinig nila ang sigawan sa likod nila. Sina Kiefer at Samantha, nagsisisihan na. This is your fault, sigaw ni Kiefer. My fault. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to, ganting sigaw ni Samantha. Ang kanilang iperpektong irelasyon ay nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasinungalingan. Paglabas nila sa hotel, sa malamig na hangin ng gabi, doon lang naramdaman ni Rochelle ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang adrenaline na nagpatatag sa kanya sa loob ay unti-unti nang nawawala at ang bigat ng lahat ng nangyari ay nagsimulang bumagsak sa kanya. Napasandal siya kay Luigi at sa wakas, humagulgol. Hindi ito luha ng kaligayahan sa tagumpay. Ito ay luha ng kaluwagan. Luha para sa 5 taon na nasayang. Luha para sa pagkakaibigang nasira. Luha para sa pusong nadurog. Niyakap siya ni Luigi, hinayaan lang siyang umiyak, hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya ng napakatagal. It's over, Chell, bulong nito sa kanyang buhok. It's finally over. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa iskandalo sa Velasco Group Charity Ball ay kumalat na parang apoy. Ang kumpanya ni Kiefer ay bumagsak. Ang mga investor ay nagsiatrasan. Ang mga kaso ay nagsimulang isampa laban sa kanya, hindi lang ng ama ni Rochelle, kundi pati na rin ng ibang mga negosyanteng niloko niya. Si Kiefer at Samantha ay naging mga social outcasts, ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagkakanulo at kahihiyan. Nanalo si Rochelle. Nakamit niya ang kanyang paghihiganti. Nakita niyang bumagsak ang mga taong sumira sa kanya. Pero habang nakaupo siya sa kanyang bagong apartment, nakatingin sa labas ng bintana, isang tanong ang umalinggaw-ngao sa kanyang isipan, ngayong tapos na ang lahat, masaya na ba siya? Ang sagot ay hindi simple. Mayroong pakiramdam ng tagumpay. Mayroong pakiramdam ng hustisya. Ngunit ang paghihiganti ay hindi nakabura sa mga peklat. Hindi nito naibalik ang mga taon na nawala. Hindi nito napunan ang butas na iniwan ng pagkakanulo sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang uri ng kawalan. Sa loob ng maraming linggo, ang kanyang buhay ay umikot sa pagpaplano ng paghihiganti. Iyon ang nagbigay sa kanya ng layunin, ng lakas para bumangon sa umaga. Ngayong tapos na ang laban, ano na ang susunod? Sino na siya ngayon? Hindi na siya si Rochelle, ang asawa. Hindi na rin siya si Jasmine, ang tagapaghiganti. Naiwan siya sa gitna, nag-iisa, kasama ang mga piraso ng kanyang basag na buhay. Ang paghihiganti ay tapos na. Pero ang tunay na paghilom ay ngayon palang magsisimula. Ang mga araw pagkatapos ng charity ball ay lumipas na parang isang panaginip na malabo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Kiefer Velasco ay naging laman ng mga business column at social media.
Para kay Rochelle, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi tumatago sa katahimikang bumabalot sa kanyang apartment. Ang paghihiganti na kanyang pinagplanuhan at isinakatuparan ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kawalan, isang malaking espasyo sa kanyang buhay na dati puno ng galit at layunin. Tinanggal na niya ang lahat ng bakas ni Jasmine Cruz. Ang mga power suit ay nakatago na sa likod ng aparador. Ang buhok niyang ash blonde ay nagsisimula ng tumubo, ipinapakita ang natural niyang itim na kulay sa ugat. Unti-unti si Rochelle ay bumabalik. Ngunit hindi ito ang dating Rochelle. Ito ay isang bagong bersyon, may mga lamat at peklat, ngunit buo. Sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Naghanap siya ng trabaho, isang posisyon bilang isang art curator sa isang maliit, ngunit respetadong gallery, isang pangarap na matagal na niyang isinantabi para maging isang kiperpektong asawa. Ang pagpapalibot sa sarili sa sining, sa mga obra na puno ng emosyon at kwento, ay naging isang uri ng therapy. Sa bawat pinta, sa bawat iskultura, nakikita niya ang piraso ng kanyang sarili, ang sakit, ang pag-asa, ang katatagan. Ang kanyang ama, pagkatapos ng paunang galit, ay naging kanyang sandalan. Walang panunumbat. Tanging pag-unawa at pagsisisi na hindi niya nakita ang tunay na kulay ni Kiefer. Ang kanilang relasyon, na medyo lumayo noong kasal pa siya, ay muling tumibay. Madalas silang kumain sa labas, nagkakamustahan, pinupunan ang mga nawalang taon. Ngunit may isang tao na nanatiling konstante sa kanyang tabi sa lahat ng ito, si Luigi. Si Luigi, na naging kanyang general sa digmaan, ay naging kanyang kasama naman sa panahon ng kapayapaan. Hindi siya nawala pagkatapos ng laban. Sa halip, mas lalo pa siyang nanatili. Siya ang nagdadala ng pagkain kapag alam niyang nakakalimutan ni Rochelle kumain. Siya ang tumatawag para lang mga musta. Siya ang nagyayaya na manood ng scene kapag ramdam niyang nalulungkot si Rochelle. Ginawa niya ang lahat ng ito nang walang hinihintay na kapalit, nang walang anumang pressure. Isang Sabado ng gabi, dinalaw siya ni Luigi sa kanyang apartment. May dala itong 2 box ng pizza at isang bote ng red wine. Movie night, sabi nito, nakangiti. Umupo sila sa sahig ng sala, nakasandal sa sofa, habang nanonood ng isang lumang romantic comedy. Ang eksena ay pamilyar at komportable. Sa gitna ng panonood, biglang nagsalita si Rochelle. Luigi, mahina niyang sabi. Ethan, sagot nito, ang mga mata ay nasa 10 pa rin. Salamat. Lumingon ito sa kanya. Para saan? Sa lahat, sabi ni Rochelle, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw ang naging ilaw ko sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Ngumiti si Luigi, isang ngiting malungkot ngunit totoo. Wala iyon, Chell. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa iyo. Noon pa man. Ang mga salitang noon pa man ay nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan sa pagitan nila. Naalala ni Rochelle ang araw na umamin ito sa kanya bago siya ikasal. Ang araw na binaliwala niya ang nararamdaman nito dahil sa pagiging bulag niya kay Kiefer. Luigi, I'm sorry, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Sorry kung nasaktan kita noon. Naging tanga ako. Hinawakan ni Luigi ang kanyang kamay. Tapos na yon, Chell. Ang mahalaga, okay ka na ngayon. Masaya na ako na makita kang umingiti ulit. Yung totoong ngiti, ha? Hindi yung ngiti ni Jasmine Cruz. Natawa sila pareho. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan, may nagbago. Ang pagkakaibigan na nakasanayan nila ay tila nagkaroon ng bagong lalim, isang bagong kulay. Ang paraan ng pagtingin ni Luigi sa kanya ay hindi nagbago, puno pa rin ang pagmamahal at pag-aalaga. Ang nagbago ay ang paraan ng pagtingin ni Rochelle sa kanya. Nakita niya hindi lang ang kanyang matalik na kaibigan. Nakita niya ang isang lalaking matatag, mapagkakatiwalaan at may pusong tapat. Isang lalaking nakita ang tunay na halaga niya, kahit noong hindi niya ito nakikita sa sarili niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pamilyar, ngunit bagong kislap sa kanyang dibdib. Isang kilig. Isang kilig na hindi pilit, hindi nakakasilaw, kundi isang kilig na mainit at payapa. Dahan-dahan, lumapit si Luigi sa kanya. Walang salita. Tanging mga mata lang nila ang nag-uusap. Nakita ni Rochelle ang tanong sa mga mata nito, isang tanong na matagal na nitong gustong itanong. At sa pagkakataong ito, hindi niya ito iiwasan. Tumango siya ng bahagya,
isang halos hindi mapansing senyas, ngunit sapat na para kay Luigi. At hinalikan siya nito. Ang halik ay hindi tulad ng mga halik ni Kiefer na puno ng apoy at pag-aangkin. Ang halik ni Luigi ay malambot, magalang, at puno ng lahat ng hindi nasasabing salita sa loob ng maraming taon. Isang halik na nagsasabing, nandito lang ako. Isang halik na nangangako ng simula, hindi ng wakas. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Handa ka na ba? Tanong ni Luigi, ang boses ay halos pabulong. Saan? Tanong ni Rochelle. Na maging masaya, sagot nito. Ngumiti si Rochelle, isang tunay at taos-pusong ngiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang salitang iyon. Ang kaligayahan. Hindi na ito isang malayong pangarap. Ito ay narito, sa kanyang harapan, hawak ang kanyang kamay. Isang araw, habang pauwi mula sa trabaho, nakatanggap siya ng isang sulat. Galing ito sa abogado niya. Ang annulment nila ni Kiefer ay pinalna. Legal na siyang malaya. Kasabay ng sulat ay isang balita mula sa isang kaibigan. Si Kiefer daw at si Samantha ay naghiwalay na rin. Pagkatapos ng iskandalo, hindi kinaya ng kanilang relasyon ang pressure at sisihan. Nagkanya-kanya sila ng landas, parehong wasak. Nang mabasa niya iyon, walang galit o saya na naramdaman si Rochelle. Ang naramdaman niya ay wala. Para siyang nagbabasa ng balita tungkol sa mga estranghero. Doon niya napagtanto na tunay na siyang nakalaya. Hindi lang sa batas, kundi pati sa puso. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso. Pinatawad niya si Kiefer at Samantha, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang pagkimkim ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang ibang tao. At pagod na siyang malason. Ngunit ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagiging bulag, sa paggawa ng maling desisyon. Tinanggap niya na ang lahat ng sakit at pagkakamali ay parte ng kung sino siya ngayon. Gabi na. Nakatayo si Rochelle sa kanyang balkonahe, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Lumapit si Luigi mula sa likod at niyakap siya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, dinarama ang tibok ng puso nito, isang tibok na kalmado at sigurado. Anong iniisip mo? Tanong ni Luigi. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating ko, sagot ni Rochelle. Mula sa impyerno hanggang dito. Nakarating ka dito dahil sa sarili mong lakas, Chell, sabi ni Luigi. Umiling si Rochelle at tumingala sa kanya. Nakarating ako dito dahil hindi mo ako binitawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa katahimikan ng gabi, nahanap ni Rochelle ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito isang kapayapaan na walang problema o sakit, kundi isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap, pagpapatawad at pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nakakasakal, kundi nagpapalaya. Isang pagmamahal na naghihilom. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng gabi na gumuho at muling nabuo ang mundo ni Rochelle. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sariwa at masakit. Ang mga ito ay mga paalala na lamang ng isang laban na kanyang ipinanalo, mga marka ng katatagan na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ang art gallery kung saan siya nagtatrabaho ay umuunlad. Ang kanyang husay sa pagpili ng mga obra at pag-organisa ng mga exhibit ay napansin, at siya ay na-promote bilang head curator. Ang trabaho ay hindi lamang isang paraan para kumita ng pera, ito ay naging kanyang passion. Sa bawat artistang natutulungan niya, sa bawat kwentong na ibabahagi sa pamamagitan ng sining, nararamdaman niyang siya ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang paglikha ng kagandahan mula sa kawalan ay naging kanyang mantra. Ang buhay niya ay payapa. Hindi ito ang uri ng kapayapaan na walang ingay o gulo, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa loob, isang matatag na pundasyon na kahit anong unos ay hindi na kayang gibain. Natuto siyang hanapin ang kaligayahan sa maliliit na bagay, sa amoy ng kape sa umaga, sa paglubog ng araw na tanaw mula sa bintana ng kanyang gallery, sa tawanan nila ng kanyang ama tuwing linggo ng tanghalian. Si Kiefer at Samantha ay naging mga multo na lamang ng nakaraan. Paminsan-minsan, may makakarating sa kanyang balita. Si Kiefer daw ay sinubukang magtayo ulit ng negosyo, ngunit ang pangalan niya ay nabahiran na ng dumi. Walang gustong magtiwala. Si Samantha naman ay umalis ng bansa, sinubukang takasan ang kahihiyan. Ngunit para kay Rochelle, wala na itong bigat.
Ang kanilang mga kwento ay hindi na konektado sa kanya. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay tuluyan ng pumutol sa kadenang nag-ugnay sa kanila. At si Luigi. Si Luigi ang naging kanyang araw-araw. Ang kanilang relasyon ay hindi isang whirlwind romance na puno ng drama. Ito ay isang pag-ibig na dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng pagkakaibigan, tiwala at respeto. Ito ay isang pag-ibig na komportable na parang pag-uwi sa isang tahanang laging naghihintay. Isang hapon, sinundo siya ni Luigi mula sa gallery. May sorpresa ako sa'yo, sabi nito, may misteryosong ngiti. Ano na naman iyan, natatawang tanong ni Rochelle. Last week, dinala mo ako sa isang klase ng pottery. The week before that, nag-hike tayo sa bundok na hindi ko alam kung paano babaan. Magtiwala ka lang sa akin, sabi ni Luigi, kinindatan siya. Nag-drive sila papunta sa isang lugar na pamilyar kay Rochelle. Ang dati nilang unibersidad. Huminto sila sa harap ng isang ngunit maayos na bahay na malapit sa campus, isang bahay na may malawak na hardin. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Rochelle. Naaalala mo ba? Tanong ni Luigi. Nung college tayo, sabi mo, pangarap mong magkaroon ng isang maliit na bahay na malapit sa university, na may malaking hardin kung saan pwede kang magpinta, at isang maliit na library na puno ng art books. Napatingin si Rochelle sa bahay at pagkatapos ay kay Luigi. Luigi, don't tell me. Kinuha ni Luigi ang isang susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Rochelle. It's not much, pero may malaki itong hardin. At may isang kwarto na pwedeng-pwedeng maging library. O studio. O pareho. Nanginginig ang mga kamay ni Rochelle habang inaabot ang susi. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan, isang pangarap na tinabunan ng masakit na realidad, ay binuhay muli ng lalaking nasa harapan niya. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Dahil gusto kong makita kang masaya, Chell, simpleng sagot ni Luigi. At dahil gusto kong buuin ang lahat ng pangarap mo kasama ka. Kung papayagan mo ako. Hindi na kailangan ng salita. Niyakap niya si Luigi ng mahigpit, ibinuhos sa yakap na iyon ang lahat ng pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman niya. Pumasok sila sa bahay. Amoy bago pa ang pintura. Walang laman, maliban sa isang mesa sa gitna ng sala. Sa ibabaw nito, may isang maliit na velvet box. Chell, sabi ni Luigi, kinuha ang box at lumuhod sa harap niya. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong ang salitang kasal ay maaaring may dalang sakit para sa iyo. Pero gusto kong bigyan ito ng bagong kahulugan. Kasama mo. Binuksan niya ang box. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante, hindi ito magarbo, hindi ito sumisigaw ng kayamanan. Ito ay simple, elegante at totoo. Tulad ng pagmamahal nila. Rochelle, hindi ako mangangako ng perpektong buhay na walang problema. Pero ipinapangako ko na haharapin natin ang bawat problema ng magkasama. Ipinapangako kong mamahalin kita sa bawat version mo, ang malakas, ang mahina, ang masaya, at ang malungkot. Ipinapangako kong magiging tahanan mo ako. Will you marry me? Tumango si Rochelle habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Yes, sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng katiyakan. Yes, Luigi. Yes. Isinuot ni Luigi ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Habang nakatingin sila sa isa't isa, alam ni Rochelle na ito na ang simula ng kanyang tunay na happily ever after. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng totoong buhay, isang kwento ng pagbagsak, pagbangon, at paghahanap ng pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Natutunan niyang ang tunay na paglaya ay hindi ang paghihiganti. Ang tunay na paglaya ay ang pagpapatawad sa nakaraan at ang pagyakap sa kasalukuyan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng kahinaan, kundi ang pagharap dito ng may tapang. At natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi isang nag-aalab na apoy na kayang tumupok, kundi isang kandila na nagbibigay liwanag sa dilim, isang kanlungan sa gitna ng bagyo, isang kamay na hindi ka bibitawan, kahit ano pa ang mangyari. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang liwanag nito ay pumapasok sa mga bintana ng kanilang bagong tahanan, ng kanilang bagong simula. Magkahawak kamay, tinanaw nila ni Luigi ang kanilang hinaharap,
isang hinaharap na sila mismo ang magsusulat, isang pahina sa bawat pagkakataon, puno ng pag-asa, pagtawa, at isang pag-ibig na naghilom at nagpatibay. At dito, sa pagsisimula ng kanilang bagong kabanata, nagtatapos ang kwentong sinubaybayan natin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pag-iwan ng espasyo para sa kwento ni Rochelle. Salamat sa pagsama sa kanyang paglalakbay, mula sa pait ng pagkawasak, sa tapang ng paghihiganti, hanggang sa payapang paghilom ng kanyang puso. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may nag-aabang na bukang liwayway. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanyang karanasan na ang tunay na pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, isang pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan. At ang pag-ibig, ang tunay at tapat na pag-ibig, ay madalas dumarating hindi sa paraang pasabog at nakakasilaw, kundi sa paraang tahimik at payapa, tulad ng isang mainit na yakap sa malamig na gabi. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwang ngiti sa inyong mga labi at pag-asa sa inyong mga puso. Malaking karangalan para sa akin na marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang bawat komento at mensahe mula sa inyo ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.